Oh, bilis-bilisan ng kilos. Mamaya lang papasok na ang mga customer. Maris, ano bang ayos yan? Tingnan mo nga ang postura mo. Ani nga ng tiya nga ni Maris. Chang, masyado pong maiksi, revealing po masyado. Aba, natural naman yan eh. Nakakita ka ba ng bayaran na balot na balot? Mag-isip ka nga. Sad nga ng tiya nga nito. Nasaktan nga si Maris sa sinabi nga nito. Ayaw nga niyang matawag na pokpok dahil alam naman niyang hindi siya ganoon. Hindi ganoon ang buhay na pinangarap niya. Mataas ang pangarap niya para sa kanyang sarili, hindi ang maging bayarang parusan. Gamit ang natitirang tapang at pag-asa hinawakan nga niya sa braso ang ginang. Chang, wag na lang po kaya natin ituloy. Magwa-waitress na lang po ako o kaya hanap po ako ng iba pang trabaho. Hoy Maris, tigil-tigilan mo nga dyan ang kaartehan mo. Hindi matatapatan ng pagwa-waitress mo ang perang pwede mong kitain dito. Aba, baka nakakalimutan mong napakalaki ng gastos namin sa'yo nung na-ospital ka. Dapat lang nabayaran mo. Ang dami nating utang. Para namang napakawalang utang na loob mo kung hindi mo ko pagbibigyan dito. Mahabang litanya nga ng tiyang Sina na tiyahin nga sa pinsan ni Maris. Bata pa nga siya nang maghiwalay ang mga magulang niya, kaya naman ang tiyang Sina na nga niya ang halos nagpalaki sa kanya. Aminado si Maris na hindi naging maganda ang buhay nga niya roon dahil mapangmalupit ang kanyang tiyahin. Mahirap pero nakisama na nga lamang siya dahil wala naman siyang matutuluyan. Wala na nga nagawa pa si Maris kundi ang sumunod na nga lamang sa gusto ng kanyang tiyahin. Labag man sa kalooban niya, tumuloy na nga lamang siya dahil batid niyang hindi papayag ito na hindi siya magtrabaho doon. Buong buhay ni Maris, puro paghihirap nga ang kanyang naranasan. Tanggap na nga niya na ganito ang kanyang kapalaran. Bago to pero mukhang galante. Nanginig ang sistema ni Maris nang marinig nga ang sinabi ng lalaking may-ari ng club. Para nga siyang mauupos nga na kandila nang hatakin nga sa braso ng kanyang tiyahin. Halika na. Chang, please, ayoko po. Naluluhang pakiusap na nga lamang ng dalaga. Wag mo kong inaartehan, Maris ha. Big time to. Tigilan mo yung paiyak-iyak mo. Makeup mo, mabubura. Mahal yan. Chang, hindi ko pa talaga kaya eh. Na-dengue ang pinsan mo. Nasa ospital pa ngayon. Kaya mong mamatay? Nakalimutan mo na ba na siyang nag-alaga sa'yo nung naaksidente ka? Naalala nga ni Maris, ang bata nga niyang pinsan. Kailangan siya nito ngayon. Hindi niya kakayanin na may mangyaring masama rito nang wala nga siyang magagawa. Sa huli pumayag nga lamang si Maris sa nais nga ng kanyang tiyahin. Punasan mo yung luha mo. Huwag kang paiyak-iyak dyan. Ngumiti nga ang kanyang tiyang sabay sabing, Good eve sir, ikaw na po bahala rito. Nakita nga ni Maris kung paano nakipag-transact at bayaran ng may-ari ng bar at tiyang niya. Nadurog nga ang puso niya nang isipin nga na kayang-kaya nga siyang ibenta ng sariling kadugo. Umayos ka, ngiti. Iniwan nga siya ng mga to sa isang exclusive area sa club. Kabado nga si Maris na naupo nga sa tabi ng lalaki. Hi sir, bati na nga lamang ni Maris. Sa kanyang tono na hindi mo may paliwanag kung nangaakit ba o natatakot. Nandito na nga siya kaya hindi na nga siya pwedeng umatras pa. Gusto niyang umiyak pero pinili na nga lamang niya na wag sapagkat bati niya sa sarili na kahit anong mangyari ay gagawin nga niya. Mangyayari't mangyayari pa rin naman ang mga bagay na ayaw niya. Wala na nga siyang matatakbuhan pa kaya wala na nga siyang ibang choice kundi ang tanggapin ang sitwasyong kanyang kinasasadlakan. Kinapalan na nga lamang ni Maris ang mukha niya. Pilit sinikmurang trabaho. Lasing na nga ang lalaki nang sandaling maupo nga siya. Agad nga siyang hinalikan nito. Hindi pumalag si Maris. Iyon, ang unang halik niya kaya hindi pa nga siya marunong. Ngunit sa galing humalik ng binata ay kusa na nga siyang nadala. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya
habang ginagawa yon. Pero hindi niya maipaliwanag sa kanyang sarili dahil parang nakaramdam siya ng seguridad nang dahil sa gentleman na lalaking yun. "Are you sure about this?" Tanong pa nga ng lalaking nagtatanggal nga ng sinturon. Matapos mag-makeout sa club, ay dinala na nga siya nito sa isang hotel na malapit nga lamang doon. Bago magpunta rito, lumagok na nga lamang siya ng isang basong alak. Kusa nga siyang uminom. Nang ganun, ay magkaroon nga ng lakas ng loob para rito. Bumangon nga si Marie sa kama at siya na nga mismo ang nagtanggal noon. Nakapatay ang ilaw sa kwarto. At tanging ang pulang cover light lang ang nakabukas. Ngunit aninag pa nga rin niya ang napakagwapang mukha ng binata. Humaplos ang kamay ni Maris sa abis nito pababa. "Sige po sir," sambit na nga lamang ni Maris. Doon na naputol ang pagpipigil ng binata. Agad nitong pinaibabawan nga ang dalaga at nang gabing yun, may naganap na nga sa kanila. Binigay nga ni Maris ang sarili sa binatang maski pangalan, hindi man lamang niya alam. Nang magising kinabukasan, natagpuan na nga lamang niya ang binatang nakadapa sa kama at mahimbing na natutulog. Ang gwapo pala niya. Yun na nga lamang ang naisip ni Maris bilang pampalubag loob sa sarili. Hindi man niya gusto kung paanong nawala nga ang kanyang pinakaiingat-ingatan, nagpapasalamat pa rin siya na naibigay nga niya ang kanyang virginity sa lalaking mukhang matino naman. Okay na to, at least hindi sa matandang mukhang kriminal at saka sa matandang panot. Ani na nga lamang ng dalaga habang pinakatitigan nga ang matipunong likod ng binata. Bigla itong tumihaya pero hindi nagising sa mahimbing na pagkakatulog. Nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Maris na pagmasdan pa nga ito. Diyos ko, mas gwapo pala sa maliwanag. Tila nag-flashback sa isip nga ni Maris ang nangyari kagabi. May kakaiba nga siyang naramdaman sa binata. Hindi niya maramdaman na bayaran nga siyang babae noong ginagawa nga nila yon. Ramdam niya rin ang pag-iingat nito at kung paanong siniguradong komportable nga siya. Mahal pa rin talaga ako ni Lord. Nauwi ka na nga lamang ni Maris, pampalubag loob bago tuluyang nilisan na nga ang lugar na yon na hindi man lamang nakikipagkilala sa lalaki. Hanggang pag-uwi ay hindi nga niya makalimutan ang amoy ng binata. Hindi niya alam kung magkadong binayad nga nito pero batid niyang mas malaki yon, higit sa inaasahan. Dahil ganun na nga lamang ang tuwa ng tiyang niya nang makauwi nga siya. Nadatnan nga niya ito sa bahay na nagbibilang nga ng pera at halos mapunit na nga ang labi sa ngiti. "Oh, tignan mo, diba sabi ko sa'yo mas madaling kumita rito? Swerte mo, galante ang customer mo eh. May pangbayad na tayo sa ospital. O heto." Inabutan nga siya ng kanyang tiyang ng 100 papel. "Pang-load mo, baka naman sabihin mo garapal ako eh." Nilampasan na nga lamang siya ng ginang na pinaypay pa nga ang libo-libong pera. Napaluhan na nga lamang si Maris dahil pakaramdam niya, napakababa niya. Dignidad niya ang nawala ng gabing yun, pero 100 lang ang natanggap niya. Wala namang issue sa kanya ang pera. Ang masakit, para bang wala lang yun, na parang napakadali ng ginawa niya. "Ate, sabi po ni nanay ikaw po yung nagbayad ng hospital bill ko?" Nangihinang sambit pa nga ng pinsan nga niyang naka-confine. "Thank you po ate. Love mo po talaga ako, no?" "Oo naman, gagawin lahat ni ate para sa'yo." Itinatak na nga lamang ni Maris sa kanyang isip na ginawa lang niya ang dapat dahil yon para sa medication nga ng kanyang pinsan na mabait naman sa kanya at mahal na mahal niya. Malaki ang binayad ng lalaki, kaya hindi na nga niya kailangan pang bumalik at mag-book gabi-gabi. Tuloy si Marie sa pagtatrabaho niya bilang crew sa isang fast food chain. Akala niya magiging normal na nga ulit ang buhay niya. Pero sa pagdaan din ng mga linggo, unti-unting naubos ang perang pinagbentahan niya ng sarili.
Tita, ayoko na po. Hindi na po ako babalik sa ganyang trabaho. Saka okay naman po yung kinikita ko sa fast food eh. Ibibigay ko na lang po sa inyo yung mga sinasahod ko. Pagtutol nga ni Maris, sa tiyahin na kinukulit na naman siyang mag-booking. Akala ko po ba tapos na tayo dyan? Saad pa nga nito. Aba, hindi mo ba nakikita ang dami nating kailangan bayaran? Yung renta, 2 buwan na. Tapos bayaran pa sa school. May utang pa kay Aling Mirna. Tingin mo ba, sapat yung sahod mo sa fast food na pambayad? Saad pa nga ng kanyang tiyahin. Sana po kasi tiyang binayad nyo na lang po sa renta yung pera nung nakaraan eh. Aba, sinisisi mo ba ako? Hindi naman po sa ganun. Ang sakin lang po, sana inuna mo pa yun kasi alam niyo naman po na napaka-importante nun eh. Huwag mo akong kwentahan ha? Ang mabuti pa, magbihis ka na dahil may booking ka ngayon. Tita, ayoko na nga po. Mawawala rin yung pagod mo kapag hawak mo ng pera. Chinese yun, madatong. Kaya huwag ka nang umarte pa dyan. Gusto mo bang mamatay sa gutom ang pinsan mo? Mag-isip-isip ka nga. Sa ikalawang pagkakataon, wala na nga lamang nagawa si Maris, kundi ang sumunod sa kanyang tiyahin. Nasuga pa. Nang gabing yun, ay nagkaroon nga siya ng booking, isang mayamang Chinese businessman na may edad na at maraming bodyguards. Sa isang bar nga sila nag-meet at nagbayaran. Halos maiyak na nga si Maris nang isakay na nga sa kotse. Sa sasakyan pa lang, halos maiyak na nga siya sa takot dahil bukod sa mukhang manyak at adik nga ang lalaking bumili sa kanya, mga armado rin ang mga kasama nga nito. Unang tingin pa lang niya, masasabi ng gumagawa ng ilegal. Sinakalagad siya nang matanda ng waring natutuwa pa nga na masaktan siya. Doon pa lang batid na nga niyang delikado nga ang buhay niya, kaya naman huminto na nga ang sasakyan dahil nga sa red light. Agad siyang bumaba, tumakas, tumakbo palabas. Sobrang bilis ang takbo niya na hindi man lamang niya nilingon ang mga tumatawag sa kanya. Nakapagsiksikan nga siya sa traffic upang matakasan nga niya ang mga to. Binuksan nga ni Maris ang pinto ng isang kotse para makapagtago nga at saktong andar naman nun pagkaupo niya. Para siyang nabunutan ng tinik nang makalayo na nga sa mga lalaking humahabol. Ma'am, ano pong ginagawa niyo dyan? Bumaba! Saad nga ng driver pero pinutol naman ng isang lalaki pa na nakasakay doon ang sabi nga ng driver. Just let her. Nagulat nga si Maris nang marinig ang isang pamilyar na baritonong boses. Sir? Gulat nga siyang napalingon sa lalaking katabi sa backseat na parenteng nakaupo. Sinadya pala ng binata na i-unlock ang pinto nang ganun makapasok nga siya. Nagtama ang mata nila sa rear view mirror. Calix, it's been a while, Miss Maris. Gulat na napalingon nga si Maris sa lalaking katabi. Sir Calix, ano pong ginagawa niyo dito? Hindi ba't ako dapat ang nagtatanong yan? Oo nga pala. Sorry po It seems like someone is chasing you, huh? Tanong pa nga ni Calix. Nakakahiyaman pong sabihin pero ganun na nga po. Hinahabol po kasi ako ng customer ko na mukhang gumagawa po ng illegal eh. Baka po mapaaga ang pagpanaw ko kung aabot kami sa hotel. Buti na lang po talaga nakatakbo ako. Why not get a decent job for yourself? Ani nga ng binata na hindi pa nga rin siya nilingon. Sagot naman ni Maris. Meron naman akong disenteng trabaho Crew kaya ako sa fast food. Hindi malaki ang sahod pero marangal. So gusto mo ng marangal na trabaho? Tanong nga ni Calix. Oo naman. Pero bakit mo ginagawa? Binalingan siya ng binata at pinasadahan nga ng tingin ang kanyang kabuuan. Kaagad tinakpan nga ng mga braso ni Maris ang kanyang katawan. Nang mapagtanto ang suot niya, sobrang revealing at iksi ng kanyang dress na required naman sa kanyang trabaho. Uy, hindi makapanghusga ka naman. I'm not judging you. Saad naman ni Calix. Naku sir, wag ako Alam ko yung tingin na yan, pero okay lang, naiintindihan ko naman. Pero gusto ko lang naman pong linawin,
Hindi po to ang trabaho ko talaga. At hindi ko naman talaga ginusto na mapasok sa gawain ganito eh. Kung may choice nga lang sana ako. Alam ko. Saad naman ni Calix. Alam niyo po? Paano niyo nalaman? Takang tanong nga ni Maris. Hindi na nga lamang siya sinagot ng binata. Tumahimik na nga lamang si Maris at itinuot na nga lamang atensyon sa view sa labas. Hindi niya alam kung saan nga sila makakarating pero kung saan man yun, wala na nga siyang pakialam. Ang tanging gusto na nga lamang niya ngayon ay ang makatakas nga sa mga lalaking yun at maging sa kanyang malupit na tiyahin. Maya-maya pa, sir, ibaba niyo na lang po ako dun sa may tabi. Dun po sa may termi. No, sasama ka sa akin. Kailangan nating mag-usap. Isinama nga siya ng lalaki sa bahay nito. Palingalinga pa nga si Maris pagkapasok nga dahil sa laki at ganda noon. Hindi nga siya masyadong kilala ni Calix pero ramdam niya na mas safe pa nga siya rito kumpara sa Chinese na lalaki kanina. Grabe, ang laki pala ng bahay mo. Tong sala buong bahay na namin to eh. Lahat ba ng kwarto rito napapasukan? Dapat lang, baka mamaya may mamahay na multo eh. Ikaw rin sir. Baka tabihan ka sa pagtulog. Ay, sorry po, ang daldal ko na po yata. Sinundan na nga lamang ni Maris nang tingin si Calix nang dumaan nga ito sa harapan niya at nagsalin nga ng alak sa baso. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Napakunot no si Maris. Hindi po sinabi ang alin. That you were a virgin. Biglang namula ang mukha ni Maris at nagkanta utal-utal. Kailangan po ba na alam niyo? Of course. So I should be more gentle. Gentle naman po kayo eh. Pero naiintindihan ko naman po kasi lasing ka. Parehas po tayo. Nasaktan ba kita? Nakakita kasi ako ng dugo dun sa bed. Nung gumising ako, kita sa mukha ng binata ang pag-aalala. Nasaktan, syempre. Pero kinaya ko naman, diba? Strong kasi ako eh. Kailangan, isa pa lasing din tayo at masyado na rin akong nadadala. Kaya, mas nangibabaw yung, alam mo na. Bakit pa naman namin pinag-uusapan to? Sa isip-isip pa nga, ni Maris. Pero dapat sinabi mo pa rin sa akin. Does it matter? Tanong pa nga ni Maris. At sa isip-isip niya, wow, English yun ah. Oo naman. Now, stay here. You won't go back to that place again. Ha? Bakit naman po? Takang tanong naman ni Maris. Humakbang palapit si Calix at hinaplos ang kanyang muka. The distance reminds her kung anong nangyari nga sa kanila nung mainit na gabing yun. I want you here. Bulong nga ni Calix na parang nagpatayo nga ng kanyang balihibo. Sa totoo lang nahihiya po kasi ako sir eh. At kung may choice po ko tatanggihan ko po sana ang alok nyo. Pero dahil sa ginawa kong pagtakas sa customer kanina, siguradong katakot-takot na galit ni Chang ang haharapin ko. Sa oras na umuwi pa ako, wala rin ako mapupuntahan Sir Calix eh. Ayoko rin naman na bumalik sa lugar na yon. Si Chang lang naman ang may gusto na pumasok ako doon dahil hindi siya kontento sa sahod ko sa fast food. Napayo ko ang dalaga. Matapos ngang ikwento ang dahilan kung bakit nga siya nakapasok sa trabahong yun. Dito ka muna sa place ko, as long as you want. Talaga po? Biglang nagliwanag nga ang mukha ni Maris. Tila ba nabuhayan ng pag-asa? Tanging tango lamang ang naging sagot ng binata na naglakad nga palayo. Promise Sir Calix, magiging mabait po ako. Tutulong-tulong din po ako sa gawaing bahay. Hindi po kayo magsisisi. Kahit maging maid niyo po ako rito, basta sahuran niyo lang po ako ng sakto lang. Syempre po kung okay lang, malaki na rin. Ito naman. Nanatili na nga lamang si Maris sa bahay ng binatang si Calix. Isang gabi, habang nasa trabaho nga siya sa fast food at nag-aasikaso nga ng pagsasara, bigla na nga lamang sumugod dito ang kanyang tiyahin. Galit na galit nga ito at gusto nga siyang iuwi. Umuwi na tayo, hinahanap ka na ng mga pinsan mo. Pilit nga siyang kinakaladkad ng ginang sa labas ng establishmento. Maging ang guard, walang magawa sa personal nga nilang issue dahil masyadong matigas ang ginang. Ayaw naman niyang sumama dahil sigurado naman siyang
Ginagamit lang nito ang mga pinsan para sumama nga siya. Batid ang gusto na nga lamang siya nitong iuwi para pagkaperahan. Chang, ayaw ko nga po. Umiiyak na nga lamang nasambit nga ni Maris. Hindi pwede. Pilit nga siyang pinapasakay nito sa tricycle. Sakto namang may magarang sasakyan na huminto sa harap nga nila. Si Calix, ang lalaki magliligtas nga sa kanya. Let go of her. Malamig na utos nga nito sa ginang. Teka, di ba ikaw yung... Dumukot nga si Calix ng ballpen at tseke, saka nagsulat doon. I hope this is enough. Inabot nga nito ang tseke sa ginang, na agad namang nanlaki ang mata nang makita ang halagang nakasulat nga doon. Stay away from us, cause if you dare to come near her, I might do dirty work to erase you. Hinatak nga ni Calix si Maris, papunta ng sasakyan. Mahigit 5 minuto na nga silang bumabiyahe, pero umiiyak pa rin nang tahimik si Maris sa backseat. Naiisip niya kasi ang mga posibleng mangyari kung sakaling hindi dumating si Calix. Paniguradong babalik na naman siya sa trabahong yun at siguradong mas malala pa. Mabuti na lang dumating ka. Dumating kayo. Binalingan nga ni Maris ang driver. Good thing na hindi ako nakinig sa'yo. Nag-offer kasi kaninang umagang binata matapos nga siyang ihatid. Nadadaanan nga siya rito para sunduin pagkatapos nga ng trabaho. Pero saad naman ni Maris na wag na nga. Ilang beses mo na po akong niligtas, sir. Hindi mo lang po alam kung gaano po ako nagpapasalamat sa inyo. Salamat, sir, Calix. Yung pera pong inabot mo kay Chang, hindi ko po alam kung magkano pero alam ko pong malaki yun. Kaya naman, hindi ko po alam kung kailan kita mababayaran. Pwede ko naman pong pagtrabahuan na lang yun. Sinisingil ba kita? Pagpuputol nga ni Calix sa sinasabi nga ng babae. Hindi naman po, pero syempre nakakahiya pa rin. Hayaan mo po na bumawi ako kahit pa unti-unti po. Promise yan. Sigurado ka ba? Duda nga siyang nilingon ng binata. Oo naman. May trabaho naman po ako eh. Kahit utay-utayin ko na lang po buwan-buwan ng bayad. Sabihin na po nating 2K monthly. 2,000 lang muna para naman po hindi masyadong mabigat. Ayos lang po ba yun? 2,000 a month times 12 months is equal to 24,000 a year. So 42. Kumunotang noon ni Maris na kinukwenta nga sa hangin ng pinata. 42 po ang taon. Taon kung gaano kakatagal na dapat magbayad sa akin. 42 years means 504 months. You have 42 years to pay for 1 million. 42 years? Aba, baka maya po na po ako lahat-lahat nagbabayad pa rin ako ng utang. Pero teka, 1 milyon? Seryoso ka po, 1 milyon yung binigay mo kay Chang? Sad nga ni Maris. 1 million is not enough. Kasi priceless ka. Yan ang paniniwala ko. Even though I don't want to buy you by price and money, I have no choice to do it. Cause that's the only way I can have you. At para mailigtas kita, satyahin mo para tantanan ka na niya. Sad nga ni Calix. Tulala nga si Maris sa mga nalaman. Someone just paid 1 million pesos for her freedom. Sinong hindi matutulala? Sir Calix, sorry po pero hindi ko alam kung paano kita babayaran. Hindi naman kita sinisingil. Bakit ka magbabayad? Pero masyadong malaki po ang 1 milyon para ibigay mo lang sa akin. Naku ma'am, barya lang po yung 1 milyon kay Sir Calix. Huwag mo na pong isipin. Tumatawang saad pa nga ng driver. Nabala sa pagmamaneho. Totoo naman na barya lang ang 1 milyon para kay Calix. Dahil hindi lamang siya milyonaryo kundi bilyonaryo pa nga. Sa edad na 26, barya lang yon para sa kanya. Kahit na, nakakahiya pa rin, pinaghirapan mo pa rin yun. Hindi naman pinupulot ang pere. E di, magbayad ka kung nahihiya ka. Pabirong samit nga ng binata kaya agad na ipinilig nga ni Maris ang ulo. Naku hindi, hindi ako mahihiya. Barya lang naman yun sa'yo eh. Saka 2024, wala na ang hiya-hiya rito. Tumawa na nga lamang si Calix
Nakumiliti nga kay Maris. Doon na nga siya tumira sa bahay ni Calix. Paminsan-minsan, tumutulong siya sa gawaing bahay kahit sinabihan naman siya ng binata na hindi niya nga kailangan gawin yon. 1 linggo na ako nakatira dito, pero hanggang ngayon parang nananaginip pa rin ako. Akala ko tuluyan na ako mabibilanggo sa poder ni Tiang. Salamat Sir Calix ha. Nilingon nga ni Maris ng lalaking katabi na nakaupo nga sa pool. Malalim na ang gabi, tapos na nga silang mag-dinner. Dito nga niya inabutang nakatambay si Calix nang dalhan nga niya ito ng kape. You know what? No woman deserves to suffer like that. Nakita ko na nahihirapan ka. Bakit hindi kita tutulungan? Pero hindi mo naman po ako obligas. Kaagad na tumayo si Maris at tumakbo palayo. Hindi niya napigilan ang pagkaduwal at tuon na nga sumuka sa garden. Kaagad din namang napatayo si Calix. Nang natulala pa nga, habang pinapanood nga siyang sumuka. Nang mga sandaling yun, batid nilang pareho ang iniisip nila. Ngayon, obligasyon na kita. Turan nga ng binata na umigting panga. Sobrang lakas ang kabaw ng dibdib ni Maris nang sabihin nga niya yon. Hindi naman po siguro ako buntis, diba? I doubt that. Napaiyak na nga lamang si Maris na nanginginig nga sa takot. Sir Calix, 19 pa lang po ako. Hindi pa po ako handang maging ina. Anong ipabuhay ko sa kanya? Sad nga ni Maris na kinakabahan at naluluhan na nga. Lumapit nga si Calix at pinunasan ang luha niya. Hindi ko kayo pababayaan ni baby. Aalagaan ko kayo ng anak natin. Paano ka po nakakasigurado na sa'yo nga to? Ngumiti si Calix at tinaplo sa mukha niya. Alam kong walang iba. Ako lang. Sir Calix. Remove the sir. Magkakanak na tayo. Tinuyo nga nito ang luhang lumandas sa mukha niya. Huwag kang matakot. Andito lang ako. Paninindigan ko kayo. Hinagkan nga siya ni Calix sa noo bago ikinulong sa mga bisig nga nito. Doon na nga mas napaiyak pa si Maris. Buong buhay niya, ngayon niya lang naramdaman na may totoong tumanggap sa kanya, na mayroong gustong mag-alaga sa kanya. Dahil sa mga sinabing yun ng binata, unti-unting nawala ang mga pangamba niya. Mga salitang pinaninindigan naman ni Calix. Nananatili nga siya sa poder nito at alagang-alaga nga siya ng binata. Lahat ng kailangan nila ni baby ay pinoprovide nga nito. Pagkain, vitamins, gamit, damit, at maging ang emotional support. Asawa siya kung ituring ni Calix. Ngayon niya lang naramdaman ang tunay na pagmamahal. Para na nga siyang nasa isang fairy tale na niligtas nga ng isang prinsipe mula sa evil auntie. Hanggang sa... Nakauwi na ba ang sir? Tanong nga ni Marisa kasambahay. Kagigising niya lang kasi dahil nakatulog siya habang pinabasahan ng kwento ang sanggol sa kanyang tiyan. Kadarating lang po. Nasa baba. Kakwentuhan lang po yung kaibigan niya. Bumaba na nga lamang si Maris at nadatnan nga niya sa sala si Calix na may kasamang ang dalawa na kaibigan. Calix, so, you're just using her para makuha ang mana sa lolo mo? Wala naman akong choice. Dahil hindi bibigay ni lolo ang aking posisyon bilang CEO hanggat hindi ko siya nabibigyan ng apo. Natulala na nga lamang si Maris sa mga narinig. Hindi nga siya makagalaw at nagsibagsakan na nga lamang ang kanyang mga luha. Siguradong hindi matatapos ang taon na to na hindi ka na-appoint na CEO. Sabi ni, binuntis mo lang siya para makuha mo ang posisyon at mana. Iba ka talaga pre. Nagsitawanan pa nga ang dalawa na kaibigan na umiinom nga sa sala. Nabitawan nga ni Maris ang librong hawak na pumukaw nga sa atensyon ng tatlo. Gulat na napatayo nga si Calix at nilapitan nga siya. Kanina ka pa ba dyan? Sakto lang. Sakto lang para marinig ang mga pinag-usapan nyo. Pre, una na kami. Umexit na nga ang dalawa na ayaw ngang madamay sa gulo nila. Mag-usap tayo. Sinubukan nga siyang hawakan ni Calix sa braso
upang igiya nga sa kung saan pero agad naman mabinawi ng babae ang kanyang palapulsuhan. Wala na tayong dapat pag-usapan, Calix. Narinig ko na lahat. Ang sakit kasi akala ko mahal mo ko. I was so stupid for assuming that. Bakit ko ba naisip yun? Masyado siguro talaga ako naging ilusyonada para isipin na baka talagang may concern ka at kahit papaano sa amin ng anak mo. I do. Sa katunayan nga, gusto kita. Hindi, mahal kita. Napailing-iling na nga lamang si Maris. Mahal mo lang ako kasi naanakan mo ko. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mong sumama ang loob ko na maaari pang makasama sa pagbubuntis ko. But it's okay, Calix. Naintindihan ko naman. Umpisa pa lang naman talaga alam ko na ang lugar ko sa bahay na to. I should stay at my place. Hindi na ako dapat na naghangad pa ng mas mataas. Yung narinig mo kanina, ano lang yun? Mag-e-explain pa nga si Calix pero hindi mo na kailangan mag-explain. Okay lang, Calix. Sino ba naman ako, diba? Ngumiti na nga lamang ng mapait si Maris. Tinapik sa balikat si Calix bago ito nilampasan. Umakyat na nga si Maris sa taas at wala na nga nagawa pa si Calix kundi ang panoorin siya. Nang gabing yun din, nilisa na nga niyang mansyon. Sinamantala niya matulog ang lahat ng tao sa bahay. Higit na si Calix. Matagumpay siyang nakaalis at simula nga ng araw na yun, hindi na nga siya muling nagpakita pa. Makalipas ang 5 taon? Oo na, ito na, sandali lang po. Isa-isa lang. Opo, baby. Taranta nga si Maris na hindi magkanda o gaga sa pag-aasikaso sa triplets. Oo, triplets nga ang kanilang mga naging anak ni Calix. Maging si Maris nga, nawindang nang malaman na triplets pala ang dinadala niya. Hindi naging madali ang buhay niya sa nakalipas sa mga taon at hindi na nga niya alam kung paano niya nakaya pa. Marahil, malakas nga ang pananalig niya sa itaas na sobrang pinagpapasalamat nga niya. Mommy, braid my hair please. Request nga ng anak niya na si Cassie na pinakabunso nga sa triplets. I will baby later, okay? Sagot naman ni Maris sa anak na tinutulungan nga ito sa pagsusuot ng dress na gagamitin nga niya para sa ballet performance ito sa school mamaya. Mommy, hindi ko po ni Kobe yung shoes ko. Umiiyak pa nga na sumbungan ni Kiyo. Hiram lang eh. Depensa naman ang kapatid. Hindi na nga alam ni Maris kung ano ang uunahin. Hindi madaling mag-alaga ng isang bata. Paano pa kaya kung ganitong 3 na ubod pa ng kukulit at ang tatalino pa? Pahiramin mo na muna si kuya mo. Palit na muna kayo. Yung sapatos niya na lang muna ang gamitin mo. Sad na nga lamang ni Maris. Parehas naman niyang binilhan ang dalawa pero pagtagal ay mas gusto na nga ni Kobe yung nasa kapatid niya. Kaya ngayon, nagtatalo nga ang dalawa. Napailing-iling na nga lamang si Maris na hindi magkanda o gaga sa mga anak. Enough na, okay? Huwag na mag-away pa. Kiyotahan na, baby. Behave na kayo mga anak. Kalmadong pakikipag-usap pa rin ni Maris sa mga anak kahit na stress na nga siya. Nag-overtime na nga siya sa work kagabi kaya late na nga nakatulog dahil nga kailangan nga niyang umabsent ngayon para sa event ng mga anak sa school. Magpa-perform ng ballet si Cassie. Isasama niya naman ang dalawa para manood. Mabuti na nga lamang at dumating nga si Trisha, ang best friend, at ninang nga ng anak niya. Ako nang bahala rito sa mga inaanak ko. Asikasuhin mo na yung dalawa. Salamat, Trisha. Ano ka ba? Wala to. Para namang hindi tayo mag-BFF. Binihisan na nga ni Maris si Kobe habang si Kiyo naman ay kanyang sinapatusan. Matapos ang halos 1 taon ng pakikitigma ay sa wakas nakarating na nga rin sila sa school. Dito na po yung mga magpa-perform. Naku, tawag na kayo. O sige Maris, ako nang bahala dito sa dalawa. Saad naman ni Trisha. Pumasok na nga sa isang silid si Maris kasama ang anak na si Cassie kung saan aayusan nga at bibihisan nga mga to.
Sa kabilang banda naman ay on the way na nga ang CEO ng Minares Corporation sa isang primary school. Bibisita nga sila roon para mag-donate ng budget para nga sa itatayong 2-story building na may 10 classroom. May programa ring inihanda para sa kanilang mga bisita. Samantala sa backstage, "Mommy, paano po pag nagkamali po ako?" Tanong nga ng batang si Cassie sa ina dahil kinakabahan talaga siyang mag-perform sa harap ng maraming tao. "Nag-practice naman tayo, di ba? Alalahanin mo lang din yung mga tinuro nga ni teacher. At kapag kinabahan ka, tingin ka lang sa akin, nandoon lang ako sa gilid ng backstage. Basta, i-enjoy mo lang anak. Kayang-kaya mo yan, ano ka ba?" I will do my best to make you proud, Mommy. "I'm always proud of you, sweetie." Hinaplos naman ni Maris ang napakagandang mukha ng 4 na taong gulang na anak. Pasalamat nga si Maris na triplets ang anak niya dahil kung hindi wala nga si Cassie, wala siyang magiging kamukha. Masyadong malakas ang genes ng lalaking yun. "Tawag na kayo, dun na muna ako. Good luck, baby." Niyakap na nga ni Maris ang anak pampalakas nga ng loob bago umexit. Tumayo na nga lamang siya kasama ng ibang parents. 2 beses na magpapalit ng costume sa mga bata para sa iba pa nga nilang ballet performance. Kaya naman, kailangan na nakaantabay nga ang mga magulang para may mag-asikaso kapag bumalik na nga mga ito sa backstage. Nang maglakad na nga sa stage ang mga batang nagpa-perform, nagpalakpakan nga ang mga tao. Panay ang cheer nila Kobe at Kiyo sa kakambal kasama nga si Ninang Trisha. Si Maris naman, hindi mapigilang maiyak dahil proud nga sa anak. Sobrang cute nga nitong nag-perform ng ballet dance sa stage. At isa na nga roon si Calix, ang guest speaker pala sa programang yun. Nasa 15 bata ang nag-perform sa stage ng ballet pero sa isang bata lang, pinaka natuon nga ang atensyon ni Calix. Hindi lang dahil sobrang cute at graceful nitong gumalaw, kundi dahil pamilyar nga sa kanya ang bata. Anak niya sa iba? Nabulong na nga lamang ni Calix. Yun ang nasambit niya sa sarili dahil ang huli nga niyang nalaman tungkol kay Maris. Nalaglag ang batang dinadala niya. Hanggang sa may batang humikit nga sa kanyang polo. Nilingon niya ang bata sa likuran at doon mas gumulo ang mundo niya. "Kuya, pabukas po please." Ani nga ng batang lalaki na inaabot nga sa kanyang jelly ace. Natulala na nga lamang si Calix dahil para bang nakita nga niya ang batang siya. Unti-unti nga numbalik sa alaala niya ang mga nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Kung kanina, inisip na lang niya na baka nagkaanak na nga sa iba si Maris, ngayong nakita na nga niya ang batang kamukha niya, sigurado na nga siyang may posibilidad o malaki talaga ang posibilidad na anak niya ang mga to. "Sir," kumarap-kurap pa nga ang bata na waring nagtataka nang hindi nga siya umimik. Sorry, akin na." Kinuha nga ni Calix ang jelly ace at pinagbukas nga ito. "Heto na." "Thank you po, sir." Wait. Hinawakan nga ni Calix ang bata. Nangakmang paalis na nga ito para pigilan. "Bakit po?" "Anong pangalan mo?" "Kiyo po." "Asan ang mommy mo?" Umalis nga si Calix sa kanyang kinaupuan at lumuhod sa harapan ng bata upang mas makausap nga ito ng maayos. "Si mommy po nandun po." Tinuro nga ng bata ang gilid ng stage. Sa kabilang banda naman, halos mapunit nga ang labi ni Maris sa kangingiti habang kinukuhanan nga ng video ang anak na nagbabale. Proud na proud nga siya rito hanggang sa, "Sisi, may problema tayo." Saan nga ni Trisha sa kanya. Napatigil nga sa pag-video si Maris nang kalabitin nga ng kaibigang si Trisha. "Problema? Anong problema?" "Yung chonakis mo kasing si Kiyo nawawala." Kumabog nga ang dibdib ni Maris sa narinig. "What? Nawawala? Paanong nawawala?" "Trisha!" Nagumpisa na nga lamang siyang magpanik.
Nagpaalam lang naman ako sa magkapatid na sasaglit lang ako ng restroom. Sabi ko wag silang umalis doon. Tapos pagbalik ko si Kobe, siya na lang yung nandun. Tinanong ko naman ang anak mo pero hindi niya rin alam at hindi niya napansin kung nasan nga ang isa. Sinubukan kong hanapin pero masyado kasing maraming tao eh. Ang hirap maghanap. Saan ko ngayon hahanapin ang anak ko, Trisha? Paano pag may kumuha na pala sa kanyang masamang tao? Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Nagpauli-uli nga si Maris na nai-stress nga sa nangyari. Fear ng lahat ng magulang na mawala ang anak nila. Tapos ngayon nararanasan na nga niya. Si Kobe asan? Iniwan ko muna sa teacher niya. Don't worry, may naisip naman akong paraan para mahanap si Kiyo. Ginawa nga nila ang suggestion ni Trisha. Matapos mag-perform ng mga bata, nakipag-coordinate nga si Trisha sa host para sa isang announcement. Umakyat din sina Marisa at Trisha sa stage para tulungan ng MC sa detalye ng pag-announce tungkol sa nawawalang bata. Napuno ng bulungan ang buong auditorium. Umakyat na nga rin ang dalawang anak niya sa stage para tulungan ang kanilang ina. Don't worry ma'am, na-secure na po ang security. Walang basta-basta makakalabas. Bulungan ng MC. Maraming salamat po. Kung sino man po nakakita o kasama ng kakambal nitong mga bata, kung maaari po sana umakyat dito sa stage. Ilang sadlit lang, umakyat na nga si Kiyo. Napaluhod si Maris. Napaluhan na nga lamang siya at niyakap ang anak. Buti na lang may kakambal, mommy, madaling mahanap. Sabi pa nga ng MC na gaya ng ibang taong natutuwa dahil nga nahanap nga ang bata at natutuwa nga rin sila sa bibong triplets. Diyos ko anak, saan ka ba kasi nagsususuot? Nipabukas ko lang naman po tong Jelly Ace, Mommy. Sad na nga lamang niya. Ha? Kanino? Itinuro nga ng batang lalaking nakatayo sa likuran at ganun na lamang ang kabog ng dibdib ni Maris nang makitang lalaking nakapamulsa. Tumayo siya at namumutlang hinarap ang binata. Calix? Tinipon nga ni Maris ang tatlong bata sa harapan niya. Natatakot sa mga susunod na mangyayari. Ngayong nakita na nga nito ang triplets. Naku, mabuti naman at nakabalik na ang bata. Maraming salamat po Mr. Minares. Miss Gamboa? Untag nga ng host sa kanya, kaya nabalik nga sa realidad si Maris. Salamat po sa inyong lahat. Lalo na po sa inyo Sir Calix. Mga anak tayo na. Bumaba na nga si Maris. Kasama ang mga bata at sumunod naman si Trisha. Hindi pa sila nakakalayo sa stage nang marinig nga ni Maris ang boses na 5 taon nga niyang hindi narinig. Really? You will just live like nothing? Humugot nga si Maris. Nanghinga bago nga pumihit nga paharap dito. I think you owe me an explanation, Miss Gamboa. Mariin nga na saad nga ni Calix. Wala po akong dapat ipaliwanag sa inyo. Meron. Marami. Tinignan nga ni Calix ang triplets na sinisigaw nga ang kanyang jeans. Hindi malabong alam na niya. Bakit ba kasi ang lakas ng jeans ng lalaking to? Kinakabahan nga na saad nga ni Maris sa sarili. Mommy, do you know him? Inosenteng tanong nga ni Cassie. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ni Maris sa lupa. Naghahanap nga ng isasagot. Trisha, pwede isama mo muna ang mga bata? Mag-uusap lang kami. Sige, o kayong tatlo doon na tayo. Gusto niyo ba ng ice cream? Opo. Sabay-sabay na saad naman ng tatlo. Inilayo na nga ni Trisha ang triplets kahit maging siya ay nagugulhan sa mga nangyayari. Humugot naman ng hininga si Maris bago nagumpisang maglakad. Sumunod naman sa kanya si Calix. Pumuesto nga sila sa parteng wala nga masyadong dumaraang tao upang magkaroon sila ng privacy. Ano bang gusto mong malaman? Pilit tinatagan nga ni Maris ang sarili at nagtapang-tapangan. Bakit kailangan mo magsinungaling for 5 years? Bakit mo sinabing nalaglag ang bata? Saad nga ni Calix. Ginawa ko lang dapat. Aray! Napatayin nga si Maris nang hiklasin nga ni Calix ang kanyang braso. Dapat na ano? Na mailayo sila sa akin? Oo, dahil ayokong gamitin mo sila sa pansariling interes mo.
Mariin na saad naman ni Maris. I didn't, Maris. Nai-stress na nga nagiit nga ng binata. Hindi mo lang nagawa dahil inilayo ko sila sa'yo. Aaminin ko nung una oo. Gusto kong magkaanak para lang makuha ang mana ko pero habang kasama kita, unti-unti akong nahulog sa'yo nang hindi ko inaasahan. Akala ko rin noon ginagawa ko lang yun dahil sa bata. But I was wrong. Habang tumatagal lumalalim din ang nararamdaman ko sa'yo. Tumawa nga ng pagak si Maris. At sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Pagkatapos ang lahat ng Paano ka nga ba maniniwala? Hindi mo nga man lang ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Iniwan mo na lamang ako na parang basura. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan nung umalis ka. Halos mabaliw ako kakahanap sa'yo. You don't know how broken I was nung nabalitaan ko na nalaglag ang anak natin. I was blaming myself for years. Nagsa-self-pity ako. Sinisisi ko ang sarili ko na kasalanan ko ang nangyari dahil hindi ko kayo naalaga ang mabuti. Na kung hindi sana ako natulog ng gabing yon baka sakaling napigilan kitang umalis. Araw-araw, sa 5 taon na yon sinisisi ko ang sarili ko, Maris. Taon-taon pinagluluksa ko ang pagkamatay ng anak natin. Tapos ngayon, malalaman ko na tinago mo lang pala sa akin? Sumikip nga ang dibdib ni Maris nang makita ang luhang laglandas sa perpektong mukha ng binata. Humugot nga siya ng hinga at pilit pinatatag ang sarili. Gusto nga niya magsalita pero hindi niya magawa. Batid niya kasing mauuwi nga siya sa pag-iyak sa oras na ibuka nga niyang bibig. Galit siya kay Calix pero hindi niya pa rin pala kayang makitang umiyak ito. I will talk to my lawyer. I want a shared custody, Miss Gamboa. Sad nga ni Calix. Tulala lamang sa kawalan si Maris nang iwan nga ni Calix doon. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan nang makarecover nga sa naging usapan nga nila. Sinadya nga niya noong hindi magpakita kaya talagang hindi nga siya makikita ng binata. At ngayong alam na nga nitong buhay ang mga anak nila, batid niyang hindi ito hihinto hanggat hindi nagagawa ang gusto. I want a shared custody. Hanggang sa pag-uwi nga, ang sinabing yun ng binata ang laman ng isip ng babae. Siya ang ama, diba? Napahinto si Maris sa pagkukwenta ng utang nang magsalita nga si Trisha na nagkakape nga sa kanilang sofa. Paano mo nasabi? Maang-maangan pa nga niya habang nagsusulat. Hay naku girl, obvious na obvious te. Nagsusumigaw ang jeans ni Pogi. Hay, napailing na nga lamang si Maris. So ano na? Anong? Nag-usap ba kayo kanina? Anong pinag-usapan niyo? Gusto daw niya ng shared custody. Pagkukwento nga ni Maris. Oh, edi mabuti. May makakatuwang ka na sa mga bata. Hindi ka na rin mamamroblema pa sa pang-tuition ng 3. Hindi ka na mangungutang gaya niyan. Hay nako, hindi madaling bumuhay at mag-alaga ng triplets ha. Pero Trisha, ayoko. At bakit? Tumaas ang isang kili ng babaeng may hawak na tasa. Hindi mo ba naisip paano kung gamitin niya para sa pera at kapangyarihan ang mga anak ko? Nai-stress nga na sambit nga ni Maris. Hindi naman siguro. Saka shared custody nga, diba? Kung may plano siyang ilayo sa yung mga bata, di sana sinabi na niya na kukunin niya sa'yo. I think gusto niya lang talagang kilalanin siya ng mga to bilang tatay nila. Pero depende pa rin. Depende saan? Depende kung ang gusto niya lang ay magpakaama. Paano kung gusto rin pala niyang magpakasawa? Ay, tigilan mo ako Trisha. Walang ganun. Hindi mo sure. Nangasar pa nga na saad nga ng kanyang kaibigan. Tinotoo nga ni Calix ang nais nga nitong shared custody. Nagulat na nga lamang si Maris ng isang gabi makatanggap nga ng tawag. Halos mabitawan nga niya ang cellphone nang marinig ang boses ng binata. Teka, paano mo nalaman ang number ko? Gulantang nga na tanong nga ni Maris. I have my ways, Miss Gamboa. Biglang naalala nga ni Maris ang kaibigang si Trisha. Kahit hindi nito sabihin, alam niyang kay Trisha nito nakuha ang number niya. Ang babaeng yun talaga.
Nanggigigil na nga lamang napabulong na sabi nga ni Maris matapos nga ilayo ang phone. Napabulong na nga lamang siya ng kung ano na parang mangkukulam. Ano nga atin? Sada man ni Calix. Nag-set na ako ng appointment with the lawyer. I'll send you the details. See you, Miss Gamboa. Sad nga nito. Wait, ano? Namatay na nga ang tawag, kaya napairap na nga lamang si Maris. Maya-maya pa nakatanggap na nga siya ng text galing sa lalaking yon. Nakalakip nga sa mensaheng iyon ang petsa, oras at lugar kung saan nga sila magkikita. Humugot nga muna si Maris ng hangin bago pumasok sa glass door. Ayaw man niyang magpakita, pinili na nga lamang niyang tumuloy pa rin dahil walang mangyayari. Kung iiwasan niya lang ang binata, hindi niya rin habang buhay na may tatago ang mga anak dito. Para lang silang mag-aabulan nang walang katapusan pag ganun. Hindi lang siyang mapapagod, kundi pati na rin ang mga anak niya. Nandun na nga si Calix at ang lawyer nang dumating siya. Have a seat, Miss Gamboa. Mariin nga nitong Saad. Medyo na-intimidate siya sa pagiging masyadong formal ng binata. Naupo nga si Maris sa isa sa mga couch at inumpisa na nga ng abogadong meeting. Nagkaroon lang sila ng usap at legal na kasunduan sa harap nga ng abogado. Nagpirmahan din sila para sa legal na kasulatan. Saad na nga ng lawyer, just call me kapag may kailangan kayo. Umalis na nga ang abogado dahil tapos na nga ang meeting. Hindi naman ganun kahirap ang hinihingi ng binata, kaya hindi na nga sila umabot pa sa korte. Gusto lang nitong makilala at mabisita ang mga anak, paminsan-minsan, isang bagay na bukas naman si Maris. Siya rin ang tatay, Maris. Paalala nga ni Maris sa isipan. Ayaw nga niyang makita nito ang mga anak nitong maliliit pa nga na hinahanap nga ang kalinga ng isang ama na nangungulila. Napagtanto ni Maris hindi pwedeng habang buhay niyang ilayo ang mga anak dito. Tulad lang din sila ng ibang bata na naghahanap nga ng proteksyon at pagmamahal ng isang ama. Alis na rin ako. Salamat sa pagkain na. Sinakbit nga ni Maris ang bag at tumayo. Bakit? Napahinto nga siya sa paghakbang ng takang nilingon si Calix. Stay here. Sad nga ni Calix. Hindi niya naintindihan kung bakit pero para siyang na-hipnotismo at kusang upo roon. Dumaan ng ilang minuto, pareho nga silang nilamon ng katahimikan. Walang ibang naririnig kundi ang paghahalo nga ni Calix ng kape sa tasa. Ano ba kasing kailangan mo? Sabihin mo na kaagad na makaalis na ako. Hindi yung nagtititigan tayo rito. I want to meet them now, Maris. Gusto ko makilala ang mga anak ko at makilala nila ako. Ngayon din. Kaya ihatid kita. Wala na nga lamang nagawa si Maris. Mommy, sino po yung guy? Mommy, si Daddy po ba yun? Napabuga na nga lamang si Maris ng hangin ng maalala ang pangungulit sa kanya ng triplets nung isang gabi pagka-uwi nga nila galing sa school. Fine, sad na nga lamang nito sa lalaki na labag man sa loob niya. Pumayag na nga lang din siya alang-alang sa mga anak niya na sabik sa ama. Baka nga ito na ang tamang panahon para magkaroon ng kasagutan ang mga tanong nila. Naging tahimik ang buong biyahe nila Calix at Maris. Nakabaling lang ang dalaga sa gilid habang si Calix sama na bala sa pagmamaneho. Naninibago nga si Maris na nasa iisang sasakyan nga sila ng pinata dahil ilang taon nga niya rin naman itong hindi nakatabi. Bakit parang mas guwapo ata siya ngayon? Sad pa nga ni Maris sa isipan nang mapalingon sa binata. Kitang-kitang mataas sa bridge ng ilong nito sa side view mirror. Ang umiigting na panga at ugad sa kamay at braso na bumabakat nga sa tuwing humihigpit nga ang hawak nito sa manibela. Ang ganda talaga ng view. Breathtaking para nga kay Maris. Agad naman siyang napaiwas nga ng tingin nang biglang tumikim si Calix. At maya-maya pa nga, narating na nga nila ang apartment na tinutuluyan nilang mag-iina. Dito mo tinitira ang mga anak ko? Tanong nga ni Calix habang inaakyat nga nila ang may kalumaan nga ng hagdan. Huwag kang judgmental dyan.
Saad nga ni Maris. Wala naman akong sinasabi ah. Wala nga pero yung mata mo meron. Yung tingin mo masyadong mapanghusga ah. Oo, maliit lang to saka hindi masyadong maganda pero... At marumi. Dugtong pa nga ng binata na halatang hindi nagustuhan ng lugar. Umikot ang mata ni Maris. Oo na, marumi na. Pero yung tinitirahan namin malinis saka safe naman. Saad nga ni Maris. I doubt that. Sagot naman ni Calix sabay umiling. Alam niyo kayong mayayaman talagang mga OA. I just want the best for my children. Saad naman ni Calix. Hoy, okay yung buhay nila dito ah. O nandito na tayo. Binuksan nga ni Maris ang pinto at sumalubong nga sa kanila ang ingay ng mga batang nagkukulitan. Sobrang chaotic ng bahay dahil sa triplets at may lumilipad pa ngang mga throw pillow. Nagkalat din ang mga laruan sa sahig at walang kaayusan ang lugar. Bigla tuloy nahiya si Maris sa lalaking kasama nga niya ngayon. Makalat lang ngayon dahil naglalaro sila. Pero naglilinis ako palagi rito ah. Defensive nga na saad pa nga niya. I'm not even complaining. Defensive ka na, miss. Nakaising saad nga ni Calix. Naninigurado lang. Tumikim nga si Marisa tagad naman niyang napukaw ang atensyon ng mga bata. Napahinto ang triplets sa paghahamagan at gulat na napalingon sa kanila. Dito na si Mommy! Nauna na ngang tumakbo si Kobe. Sumunod naman ang kambal na sinalubong nga siya ng yakap. You were the man in the program! Turo nga ni Kiyo kay Calix. Umiti naman ang Ginoo at bumate. What's up, kiddo? Mommy, who is she? Inosente ang tanong nga ni Cassie. Nayakap nga ang doll. Tinignan nga ni Maris ang iba pa nga niyang anak at maging ang mga ito ay naghihintay na nga rin ng sagot niya. Mga anak, he is your dad. Laglag lang ang pangalang triplets habang nakatingin nga sa kanilang dalawa. Ilang segundong namayani, ang katahimikan nagang sa binasag na nga yan ni Calix. Hi, I'm Calix, your dad. Is he a ghost? I don't know. Sagot naman ni Cassie sa tanong nga ni Kobe na kapatid niya. Paano kaya siya nabuhay ulit? Bulungan pa nga nila, may kinatawa nga ng bahagya ni Calix. Hey, may I know what's going on? Singit pa nga ni Calix dahil kanina pa nga siya naguguluhan sa pinag-uusapan nga ng triplets. We thought you're dead. What? Dead? Nagsalubong nga kaagad ang kilay ni Calix. Si Maris naman hindi mapakali at hindi alam ang gagawin gayong mabubuko na nga siya sa kalokohan niya. Sabi po kasi ni Mommy, dead na po si Daddy. What? Sinabi mo yon? Ha? Hindi naman sa... Hindi na nga naituloy pa ni Maris ang kanyang sasabihin. You said it kaya, Mommy. Sabi mo po nikain ng dinosaur po si Daddy. Ani nga ni Cassie, kaya hindi magkamayaw nga ang ina sa pagtanggi. Hindi kaya, pagtanggi na nga lamang ni Maris na hindi alam kung paano lulusot sa sitwasyon niya ngayon. Hindi naman nagpatalong mga anak na malinaw nga ang memorya sa bagay-bagay. You did, Mommy. Sabi mo pa nga po, wag na po namin hanapin si Daddy kasi wala na po siya eh. Nanikain na po siya ng dinosaur. Kasi po, bad siya. Di ba kayo sinabi yun ni Mommy? Tumangot-hango na nga lamang si Kiyo bilang pagsang-ayon. Namumula na nga si Maris, nahiyang-hiya nga sa nangyayari. Kulang na nga lang, ay hilingin nga niyang matunaw nga sa kinatatayuan. Pinaningkitan na nga lamang siya ng mata ni Calix at bahagya pa nga itong napailing. You're unbelievable. Saad na nga lamang ni Calix. Sorry na. Nag-peace sign na nga lamang si Maris. So, you're our daddy po talaga? Pagkumpirma nga ni Cassie. Yes, I'm your dad. That's why we look like you, right, Kobe? Saad naman ni Kiyo. Absolutely. Sagot naman ni Kobe. Daddy, we miss you. Yumakap naman kagad si Cassie sa ama na tumunaw nga sa puso ni Calix. Hindi inaasahan ni Maris na mapapaiyak nga ito sa simpleng yakap na yon. Nakatayo na nga lamang siya roon at pinapanood ang magama.
Maiyakan man, nanaig pa rin ng saya dahil sa wakas ay nakilala na nga nila ang ama nila. Akala nga ni Maris, hindi na nga agad makakasundo ng mga ito ang ama. Pero hindi ganun ang nangyari. Nakipaglaro na nga kagad ang mga to na para bang matagal na nga silang magkakilala. Ganun lang siguro talaga kapag magkadugo. Lalo't noon pa man sabik na nga sa ama ang mga triplets. Hinayaan na nga lamang ni Maris na magkulitan ng magdadadi sa sala nang sa ganon ay makapag-bonding naman sila. Nagtungo nga muna si Maris sa kusina para igawa ang mga to ng merienda. Matapos gawin ang sandwich at juice, bumalik na nga siya sa sala upang tawagin nga ang mga to. Ganun na lang ang gulat ni Maris nang makita nga si Calix na nakaluhod nga sa sahig at nakatuon ang mga kamay roon. Sa likod nito ay nakasakay nga sila Kobe at Kiyo. Hubad na ang mamahaling coat ng binata at tanging ang dress shirt na nga lamang. Ang suot na halos maligo na nga rin sa pawis. Sa tabi nila ay nakatayo nga ang anak na si Cassie na may suot na fairy wings at may hawak na magic wand. Tuwang-tuwa namang iwinasiwas ngayon ng bata na nagtatalon pa nga sa tuwa ng mag-umpisang gumapa nga si Calix. Mommy, look! I turned Daddy into a horse with my magic! Hiya! Tuwang-tuwa naman sila Kobe at Kiyo na kinakabayo nga ang ama. Laglag lang ang panga ni Marie sa mga nangyayari. Hindi siya makapaniwala. Sa isang iglap na makikita sa sitwasyong gano'n ng isang kilalang masungit at kinatatakotang bilyonaryo, niwala nga sa hinagap niya na gagawin yun ng binata para sa mga anak. Kaya naman gano'n na nga lamang din ang sayang naramdaman niya. Dahil nakikita niyang ginagawa nitong lahat, mapasaya lamang ang mga ito. I think this is just the start. Ani nga ni Marie sa isipan habang pinanonood nga itong nagkukulitan. Gusto man niyang hayaan pa ang mga itong maglaro pero hindi nga pwede dahil matutunaw na nga ang yelo. Tatabang ang juice. Kids, enough na muna. May merienda na tayo dito, tara kumain. Yay! Daddy, tara, kain na po us! Hinatak na nga ng magkakapatid ang daddy nila papunta sa kusina. Sumunod naman si Maris na naiiling. Dumating lang daddy nila parang nakalimutan na yata ako. Ay, drama yarn. Pagdating nga sa kusina, nagulat pa nga si Maris nang ipaghatak nga siya ng upuan ni Calix. Gentleman pa rin sa isip-isip pa nga nito. Salamat. Malamig na saad na nga lamang niya. Nakita nga ni Maris kung papaanong asikasuhin ni Calix ang mga anak sa hapag. Lalo ang nag-iisa nga nilang babae na si Cassie. Sinusubuan ito ni Calix at kapag nagkakaamos ay pinupunasan nga. Kitang-kita niya ang pagiging maalaga at concerned nga niya sa mga to kahit ngayon lang sila nagkita. Bakit? Untag nga ni Calix sa kanya. Kaya agad na nga lamang nag-iwas ng tingin at sumimsim na nga lamang ng juice ang babae. Sagot naman ni Maris, Ha? Wala. Gusto niyang sabihin na natutuwa nga siyang panoorin sila pero nahiya siya. Baka rin lumaki ang ulo nito kaya minabuti na nga lamang nilang sarilinin. Marami pa nga si Calix na kailangang pagdaanan para masabing mabuti siyang ama at sa puntong yun masasabi kong hanggang saan ang kanyang pasensya. Can we talk? Tanong nga ni Calix. Napahinto nga saglit si Maris sa paghuhugas nga ng marinig ang boses nga ni Calix. Itinoob nga niya ang huling plato bago hinarap ang binata. Sa balcony tayo, tinuyo ni Maris ang kamay gamit ang pamunas. Hinagip pa nga nito nang tingin ng mga anak na nanonood nga sa TV sa sala bago nagpatiuna papunta sa kwarto. Dumiretso nga si Maris sa balkonahe at inabangan nga doon ang binata. Anong pag-uusapan natin? Tanong nga ni Maris. My gosh Maris, bakit mo pa tinatanong yan? Malamang tungkol sa bata ang pag-uusapan niyo, wala namang iba Sermon nga ni Maris sa kanyang isip. Sungit-sungitan lang siya sa harap ni Calix pero sa loob niya ay pigil na pigil nga niya ang sariling mapangiti. Ang gwapo, nakakainis.
Singhal pa nga ni Maris sa isipan habang pinanunood nga ang bawat pagbuka ng bibig ng lalaki. Nagsasalita lang naman ito pero ganon kalala ang epekto sa kanya. Parang nag-i-slow-mo nga ang paligid habang nag-uusap nga silang dalawa. Nakita pa nga ni Maris kung paanong dinilaan nga ni Calix ang pangibabang labi at kung paanong umiigting ang panga nito sa tuwing magiging intense ang sasabihin. Mas gumwapo siya. Mula sa mukha bumaba nga ang mata ni Maris sa katawan ng binata. Mas gumanda pa ang pangangatawan. Bumaba pa nga ang mga mata at huminto nga yun sa pagitan ng hita ni Calix. Naku, at mukhang mas lumaki siya ngayon na. Sad pa nga nito ng nakakaloka. Napalunok na nga lamang si Maris nang makita nga ang umbok doon na mas halata dahil nga sa gray na slacks na suot nga nito. Diyos ko, kakayanin ko ba to? Hindi. Ipinilig nga ni Maris ang ulo dahil nga sa kalokohan na naiisip. Bakit? Tanong nga bigla ni Calix. Ha? Malaki kasi. Parang binuhusan nga ng malamig na tubig si Maris nang mapagtanto ang nasabi niya sa lalaki. Napakunot noo si Calix. Malaki ang alin? Sa lubong ang kilay, natanong nga ng binata at kagad nga siyang naghanap ng isasagot. Tumikim si Maris bago nagsalita. Malaki. Alam kong malaki ang pagmamahal mo sa mga bata kaya malaki rin ang tiwala ko sa'yo na hindi mo sila pababayaan. Di ba? Sad pa nga ng babae. Hindi lang yan ang malaki, Maris. Kaya this time napakunot noo si Maris. Ha? Napatanga ang dalaga. Pinipigilan ng sariling mag-isip ng kaberdehan. Ano pang malaki? You know what I'm talking about. Hoy! Bastos mo Sad pa nga ni Maris. What's wrong? Hindi ba malaki ang kaya kong ibigay sa kanila? I want the best for them. Alam kong maayos sila rito pero gusto ko pa rin yung mas maayos. Ibibigay yung buhay na deserve nila. Gusto ko silang ilipat sa mas maayos at mas malaking bahay. Maris, pag-e-explain nga ng lalaki. Ha? Ilipat? So iuuwi mo sila sa bahay mo? Kukunin mo sila sa akin? Pero di ba wala naman yan sa pinag-usapan natin? Kinakabahan na nga nasaad nga ni Maris. No, that's not what I mean. Gusto ko kayong ikuha ng kondo. Ako nang bahala sa lahat, kaya wala ka nang poproblemahin pa sa renta. Is that okay with you? Nag-iwas nga si Maris nang tingin pinag-iisipan ang inaalok nga ni Calix. Maayos naman ang tinitirhan niya. Hindi nga lang sobrang laki, sa ngayon ayos pa dahil maliliit pa naman ang mga bata. Pero naisip nga niya, paano nga kapag lumaki na ang mga to? Masyadong maliit ang espasyong ito para sa kanila. Madalas ding walang tubig dahil nga sa dami ng gumagamit. Sige. Parehas lang naman tayo ng gusto para sa kanila. We only want what's best for them. At bilang ina nila, gusto ko lang yung makabubuti para sa kanila. After all, ikaw naman ang ama nila. You are capable of giving them the best life. Kaya, bakit kayo pagkakait sa kanila? Tumango-tango din si Calix. Thanks, Maris. You don't have to thank me. Nakita ko kanina kung gaano mo sila pinasaya at kung gaano kanila kamahal. At hindi ko pipigilan ang mga anak natin na mahalin ka. I hope you can advise that to yourself too. Sad pa nga ni Calix. Napabaling nga si Maris sa gilid dahil alam nga niya kung anong tinutukoy nga nito. Balik na tayo sa loob. Baka hinahanap na tayo ng mga bata Pumasok na nga ang dalawa kung saan naabutan nga nila ang mga batang nagkakaingay dahil masyadong nadadala nga sa panunood. Tinabahan nga nila ang mga bata at agad namang kumalong si Cassie sa ama. Anito pa? Daddy, doon po sa Princess. Pagpapalipat nga nito ng channel sa ama. Hindi naman pumayag yung dalawa na mas gusto ang panunood ng SpongeBob. Umiyak tuloy ang bata. Todo rescue naman kaagad si Daddy Calix. Tomorrow is Sunday, right? Gusto niyo bang
Magsimba tayo? Hindi ko alam na nagsisimba pala to ha. Maka-Diyos din pala. Naku, nasa kanya na ba lahat? Ani nga na naman ni Maris sa isipan ng marinig nga ang alok ng binata. This past few days, parang palagi nga niyang kinakausap ang kanyang sarili. Kaagad namang sumang-ayon ng triplets na gusto nga ring makasamang lumabas ang ama. Then after ng misa, kakain tayo sa labas. Papasyal din tayo, tapos manunood tayo ng sine ng fairy tale. Do you want that? Opo, Daddy, please. Tumango-tango naman si Calix nang nakangiti. Makalipas ang ilang oras, Daddy, mamimiss ka po namin. nasa pinto na nga sila at inihahatid nga ang ama. Yumuko si Calix at ginulo ang buhok ng anak na si Cassie na mukhang magiging daddy's girl pa. Magkikita rin naman tayo bukas ah. Susunduin ko kayo rito. Pati si Mommy? Tanong nga ni Kobe. Tumingin si Calix kay Maris. At nagtama ang mga mata nila. Kumurba ang matamis ng ngiti sa labi ni Calix at doon pa lang. Namula na nga si Maris. Bakit pa kasi ganito kalakas ang epekto niya sa akin? Dinadaan niya ako palagi sa papogi. Kainis, palibhasa. Alam kung paano kukunin. Sad pa nga nito. Kung gusto niya. Sad naman ni Calix. Mommy, sama ka na po sa amin. Oo nga, for sure masaya po yun. Sama-sama po tayong magsisimba tsaka maggagala po. Manunod po tayo ng Frozen, Mommy. Sunod-sunod nga na sabi nga ng triplets. Pangungulit pa nga nila. Sa huli pumayag na nga rin siyang sumama. Hindi naman niya kasi matitiis ang mga anak. Kinabukasan, muli nga bumalik si Calix sa apartment upang sunduin nga sila. Excited nga ang mga batang pumasok nga sa sasakyan. Sumama lang ako dahil baka mahirapan kang bantayan yung tatlo. Depensa na nga lamang ni Maris pagsakay nga. May nakakatawa ba? Saad nga nito sa tumatawang si Calix. Wala. Hindi sila nag-iimikan buong biyahe. Kung wala nga ang mga anak nilang kumakanta at nagkukulitan sa likod, ay baka nabingin na nga sila sa katahimikan. Nag-uumpisa na nga ang misa nang dumating nga sila. Matapos magsimba, humanap na nga sila ng makakainan. Tamang gala lang, tapos nood nga ng sine. Family bonding nga raw. Isang araw siguradong hindi makakalimutan ng mga anak nila. Isang araw naging parang buong pamilya nga sila. Pagpasok nga ng Lunes, naging abala na nga silang lahat. Yung triplets sa school, si Calix sa kumpanya, at si Maris naman sa trabaho niya sa isang hotel bilang isang casino dealer. Matapos ng trabaho, dumiretso na nga si Maris sa sasakyan ng jeep upang pumara ng masasakyan. Pasado 7:00 na nga ng gabi, kaya madilim na nga rin ang paligid. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabastos nga si Maris ng lalaking dumaan. Lasing nga ito at halatang wala nga sa tinuang pag-iisip. Pilit nga siyang pinapasama nito kahit na nagpupumiglas na nga siya. Sama ka na kasi sa akin, miss. Ganda-ganda mo oh. Kuya, ayoko nga eh. Asik nga ni Maris. Sige na, wag ka nang makulit. Paliliga. Isang malakas na suntok ang pumutol nga sa sinasabi ng bastos na lalaki. Napatakip na nga lamang si Maris sa bibig nang bumulagta ang bastos na lalaki. Calix? Get inside. Mariin na saad nga nito. Tulala pa naman sa nangyari, agad na sumakay nga si Maris sa kotse sa takot na baka sundan pa nga ng lalaki kanina. Nabura na nga lamang ang takot sa dibdib niya nang makalayo nga sila sa lugar na yon. Don't tell me napadaan ka lang. Masyado naman yata ang imposible yon. I was about to fetch you. Kaso, sabi ng guard na kalis ka na raw. Saad naman ni Calix. Sinusundo mo ko? Bakit? Tanong naman ni Maris. Hindi siya sinagot ng binata. Lumipas ang ilang sandali, pero nanatiling tikumpangari ng bibig nito. Ang tipid talagang magsalita ng isang to. Heto tuloy ako, hindi maiwasang hindi mag-overthink. Ang assuming ko naman kung iisipin kong
Sinusundo niya ako kasi gusto niya ako. Ani pa nga ni Maris sa isipan. Maya-maya pa nga ay huminto na ngang sasakyan sa parking space ng isang condominium. Anong ginagawa natin dito? Tanong nga ni Maris at hindi pa nga rin siya sinagot ni Calix. Naglakad lang ito papasok at wala na ngang nagawa pa si Maris, kundi ang sumunod. Sumakay nga sila ng elevator at halos lamunin nga sila ng katahimikan. Pagdating sa palapag, ay naglakad-lakad pa nga sila hanggang sa huminto nga si Calix sa tapat ng isang condo unit. Bakit ba kasi tayo nandito? Tanong pa nga ni Maris. Binuksan na nga ni Calix ang pinto at laking gulat nga ni Maris nang sumalubong nga sa kanyang mga anak. Nakapadyamang mga to at masaya nga silang sinalubong ng yakap. Hindi lang ang mga anak nila ang nandun, kundi pati na nga rin ang best friend nga niyang si Trisha na kasakasama nga nila sa apartment. Mommy, ang ganda-ganda po rito. Ang laki po ng CR, Mommy, tapos may shower at bathtub pa. And the rooms are so nice. Sunod-sunod nga na saad nila Kobe, Kio at Cassie. Inuna ko na silang dalhin dito. Maayos na naman yung lugar eh. Pwede nang tirhan. Isinama ko na rin pala si Trisha. Alam ko kasing mas kampante ka kapag nandito siya. Hi, Beshi! Kumaway nga si Trisha na nag-aasikaso nga ng pagkain sa kusina. Bumili na rin pala ako ng pagkain. Ani pa nga ni Calix na ang tinutukoy ay ang mga pagkain na ayos nga ni Trisha sa lamesa. Parang sobra naman ata to. Nahihiyang saad nga ni Maris habang iginagalang ang mata sa espasyo ng kondo. Hindi naman sobra to para sa mga taong mahalaga at mahal ko. Banat pa nga ni Calix at itong si Trisha naman ay agad na nag-react. Ay! Tukso pa nga nito nang dumaan sa harap nila. Sure ka ba rito? Tanong pa nga ni Maris. Oo naman, bakit hindi? Hindi mo ba nagustuhan? Tanong pa nga ni Calix. Hindi naman sa ganun. Nahihiya lang kasi ako eh. Sad pa nga ni Maris. Hindi mo kailangan mahiya, Maris. Deserve mo to. Deserve ng mga anak natin. And look at them. Sobrang saya nila. I bet they like the place too. Salamat, Calix. Salamat sa pag-initiate na ilipat kami sa mas maayos tsaka komportableng tirahan na. Parang hindi na pupupugi ng lamok ang mga bata. Sigurado yan. Natawa na nga lamang sila pareho. Kayong dalawa dyan, dito na kayo, kakain na tayo. Naglakad na nga papunta sa hapag ang dalawa upang sumabay sa hapunan. Maraming biniling pagkain si Calix, kaya naman nabusog na nga talaga silang lahat. Pasado 9:00 na nga nang umalis si Calix upang umuwi sa bahay nito. Simula nga ng araw na yun, doon na nga tumira sila Maris. Mas malapit yun sa eskwelahan ng mga bata at sa trabaho niya, kaya mas convenient. Tuwing weekend ay bumibisita nga si Calix sa kondo para tumambay nga doon at hiramin ng mga bata para ipasyal. Naging maganda naman ang takbo ng co-parenting nila sa triplets. Kapag weekdays naman, paminsan-minsan sumasaglit nga doon si Calix upang mangamusta lang sa mga bata at magdala ng pagkain. Maayos naman ang naging setup nila. Isang araw, nag-offer nga si Calix na sunduin nga sa school ang mga bata. Hindi na naman bago yun kay Maris dahil madalas din yung gawin ng binata sa nakalipas ng mga buwan. Nang nakauwi nga siya, ay nadatdan nga niya roon ang magama na nagbabanding. Nasaan si Trisha? Tanong nga niya pagka-uwi nang mapansin na wala nga roon ang kaibigan. Sinundo ng mga katrabaho niya dati. Gigimik daw sila. Okay. Dumiretso na nga si Maris sa sala at kinumusta ang mga anak. Nakapagluto na ako. Maya-maya lang pwede nang kumain. Ha? Sige. Magbibihis lang ako. Namamangha nga si Maris sa pagiging responsable nga ni Calix. Naghapunan nga sila na masaya, nagkwentuhan, nagkulitan, nagtawanan. Hanggang sa nang matapos na nga sila, ako na dyan. Pagboboluntaryo nga ulit ni Calix nang natatan nga siya nitong naguhugas. Tugon naman ni Maris. Ano ka ba?
Wag na, kaya ko naman to eh. Ikaw na rin naman ang nagluto eh. Ang mga bata pala. Natutulog na. Napagod yata sa laro namin kanina. Nagulat na nga lamang si Maris nang matagpuan nga ang binata sa tabi niya. Ito ang nagbabanlaw ng mga platong na sabon. Maya-maya pa, napadaing na nga lamang si Maris nang mahiwa na ang kutsilyong hinuhugasan. Agad namang sumaklolo si Calix at itinapat yun sa nakabukas sa gripo. Nang mahugasan nga ang sugat, pinaupo nga muna siya nito nang magamot ang kanyang sugat. Pinanood na nga lamang ni Maris ang binata at nilalagyan nga ng band-aid ang kanyang nahiwang daliri. Hindi naman yan malalim, kaya minimal na nga lamang din ang pagdurugo. Sobrang seryoso nito sa ginagawa, tumambay ang tingin ng dalaga sa labi ng binata. Napamura na nga lamang si Calix sa isipan ng bigla na nga lamang siyang hagkan ni Maris. Mukhang hindi na napigilan ng dalaga ang kanyang nararamdaman. Maging si Maris, nagulat nga rin sa kanyang ikinilos. Halos murahin nga at iumpog nga niyang sarili sa ginawa, ngunit nang tumugon si Calix, tuluyan na nga siyang nadala. Calix. Namumungay nga ang matang bigkas ni Maris. Sa pangalan ng binata ng buhati nga siya nito. Ikinawit na nga lamang ni Maris ang mga binti. Payakap dito upang hindi mahulog. Pumikit na nga lamang siya at tumugon sa mga halik nito. May hindi na nga niya napansin na nadala pala siya nito sa kwarto. Napagtanto na nga lamang niya yon nang maramdaman ang malamig na kama sa kanyang likod. Mabilis nga siyang pinaibabawan nito at naging sunod-sunuran na nga lamang si Maris sa nais ng kanyang katawan at puso. Ganon din si Calix na ilang taong naghintay kay Maris at mukhang naubos na nga rin ang pagtitimpi. Ni hindi na nga nila napansin na umuulan na nga sa labas. Tulala sila pareho sa kisame matapos ang nangyari. Parehong nababalot ng hiya. Diyos ko naman, Maris, ano na naman ba itong napasok mo? Sermon nga ng dalaga sa sarili na hindi makalingon sa katabi. Are you mad? Basag nga ni Calix sa katahimikan. Hindi ah. Did you regret it? Bakit naman po ang lambing magsalita ng isang to? Malandi ho ba ako pero nagkaanak kami? Bakit ko po binibig deal yun? Sad nga ni Maris sa kanyang isip. Pero paano kung isipin niya na isutuget ako? Sad pa nga nito. Maris, biglang tanong nga ulit ni Calix sa kanya. Ha? Sorry. Ano nga yun ulit? Wala lang ito, ano ka ba? Hindi naman tayo mga bata saka may triplets na nga tayo, diba? Para namang hindi tayo nagtikiman dati. Idinaan nga ni Maris sa tawa ang hiya. Huy, wag mo na nga lang ipaalala yun. Paanong hindi? Kalimutan mo na lang. Umirap na saad nga ni Maris. Paano ko kalimutan kung ikaw to? Natahimik nga si Maris sa sinabi nga ni Calix. Hindi niya inasahan na sasabihin nga yun ng binata. Ngunit mas hindi niya inasahan ang sunod na tinuran nga nito. How could I, if I still love you? Hindi makapaniwalang napalingon nga si Maris kay Calix. Nagtama ang nagsusumamong mata nila ng binata. I still do, Maris. Kahit ilang taon na, kahit iniwan mo ko, mahal pa rin kita. When I told you that I love you 5 years ago, I meant that. Mahal kita. Mahal na mahal at magpahanggang ngayon, mahal pa rin kita. Madamdaming saad nga ng lalaki. Walang kahit na anong salitang lumabas sa bibig ni Maris. Masyado nga siyang nabigla sa pagtatapat nga ni Calix. Buong akala niya ay ang anak lang nila ang habol nga nito, ngunit sa ipinagtapat nga nito ngayon, mukhang may iba pa. Lumipas ang ilang sandali, ngunit nanatili nga itong walang imik, kaya tumayo na nga lamang si Calix at nag-umpisang magbihis. Lumalalim na ang gabi. I have to go. Pumangon nga si Maris at nilingon ang pintana. Madilim na at malakas ang buhos ng ulan. Wait, pagtawag niya na Maris, kaya napalingon nga ang papaalis na nga sanang si Calix. Pwede kang magstay dito. Yun ay kung gusto mo. Sigurado ka ba? Nahihiyang tumango na nga lamang ang dalaga.
Muling tinabihan nga ni Calix si Maris at nang gabing yun nga ay doon natulog ang binata. Magkatabi sila ngunit hindi nagpapansinan. Ramdam ang awkwardness sa pagitan nga nila. Kinabukasan ay nagising na nga lamang sila sa katok at pagtawag sa pinto. Mukhang masyadong napahimbing ang kanilang tulog at hindi na nga namalayan ang oras. Agad nga si Maris na napadistansya nga kay Calix nang magising na nakayakap nga dito. Tali-daling bumaba nang higaan si Maris upang pagbuksan ng mga anak. Good morning, babies! Good morning, Mommy! Mami, gutom po kami! Ani pa nga ni Kiyo, mahinimas pa nga ang tiyan. Kasi hungry too! Itinaas pa nga ni Kobe ang kamay na halatang excited para sa umagahan. Kumunot naman ang noon ng batang si Cassie na nakasilip nga sa loob. Who's that, Mommy? Napatakip nga ito sa bibig nang ma-realize kung sino nga yun. Oh my gosh, is that Daddy? Nagpanik nga si Maris. Ha? Hindi na nga niya natapos ang sasabihin dahil tuluyan na nga pumasok ang mga anak. Napabuntong hininga na nga lamang siya nang makalapit nga ang mga ito sa kama. Hala, si Daddy nga. He's still here? Bakit po siya natutulog dyan sa kwarto niyo? Kung ano, pwede pa siyang sumama sa atin sa breakfast. Sana pati lunch, tapos dinner, tapos breakfast ulit, tapos everything na. Tumawa pa nga ang triplets. Halatang hindi maitago ang saya nang makita nga nila ang ama. Yay! Gising na si Daddy! Good morning, kids! Saad naman ng kanilang daddy. Daddy, dito ka po pala nag-sleep? Yes. Bakit hindi niyo ba nagustuhan? Of course, gusto po namin. Always, Daddy. Dapat nga po dito ka natira eh. Baka magalit ang mami niyo. At bakit naman parang ginagawa pa niyang kontrabida ako? Sa isip-isip pa nga ni Maris. Mommy, hindi ka naman po magagalit, di po ba? Hindi naman. Alam niyo mabuti pa bumaba na tayo para makapaghanda na ng umagahan. Sabi pa nga ni Maris upang makaiwas nga sa pangungulit ng mga bata. Ngunit hanggang sa hapag pala, kukulitin siya ng mga anak. Daddy, are you happy that you're with us? Kasi sobrang happy po kami that you're here. Saad naman ni Cassie. Of course, sweetie, masayang-masaya si Daddy. Nakasama kayong tatlo. Saad ni Calix. How about Mom? Siyempre naman. Kamot ulo na saad pa nga ni Calix. Itinuon na nga lamang ni Maris ang atensyon sa pagkain para itago ang hiya at kilig. Do you love us, Dad? Oo naman, mahal na mahal ko kayo. Pati si Mom? Yes. Napatanga na nga lamang si Maris sa pagkain dahil nga sa sagot ni Calix. Ni hindi nga siya makatingin dito dahil batid nga niyang namumula na ang mukha niya. Mahal niya pa rin ako? Lord, kung mixed signal lang to, please. Kunin niyo na po siya, kunin niyo na tong kung ano mang nararamdaman ko para sa kanya. How about you, Mommy? Do you still love Dad? Tanong nga muli ni Cassie pero sa kanya na. Nakisali na nga rin ang mga kuya nito at dinig na dinig nga niya ang mumunting hagikika ng triplets na naghihintay nga sa sagot niya. Ayaw niyang magsinungaling sa mga anak niya. Kaya sa huli, sinabi na nga lamang niyang totoo. Isang marahang tanguang naging sagot nga ni Maris na nagpaingay nga sa hapag. Napangiti na nga lamang si Calix na halatang natanggalan ng angas. Hoy, anong nginingiti-ngiti mo? Idinaan na nga lamang ni Maris sa pagsusungit. Ang hiya na pilit ikinukuble pati na rin ang kilig. Sagot naman ni Calix. Dahil mahal mo ako eh. Sabi mo, hindi nakiimik si Maris na idinaan na nga lamang sa malalaking subo ang hiya. Akala mo walang ginawa kagabi. Pabebe rin eh. May gagawin ka ngayon? Tanong nga ni Maris sabay inom ng tubig. Wala naman, bakit? Pwede ka muna rito. I mean, may mimit kasi akong friend galing US. Baka pwedeng ikaw na muna ang bahala sa mga bata. Wala kasi si Trisha kaya... Okay, sure ka? Tumango si Calix. Wala naman akong pasok ngayon eh, so daddy's duty muna. Gusto niyo ba yon mga anak? Tanong pa nga ni Calix. Opo, opo.
Sang-ayon naman ang triplets na halatang excited nga makabanding ang daddy nila. Pabisi-bisita na nga lamang kasi ito habang weekdays after ng trabaho sa office kaya sandali lang nilang nakakasama. Kaya naman ganun na nga lamang ang saya nila. Na-extend pa nga ang bonding nila. Pagkakain, nagayak na nga si Maris upang makipagkita nga sa kaibigan. Kasama rin nila ang ibang friends na kumain nga sa labas. Kumustahan lang tapos bonding dahil matagal na nga ring hindi nagkita ang magtotropa. Matapos yun ay nag-offer ito na ihatid nga siya. Pumayag naman si Maris na ihatid nga ni Drake. Pagdating nga sa kondo, nakabang na pala si Calix na nahuli pa nga. Silang nagtatawanan sadyang close lang kasi talaga sila kaya naman magaan ang loob nga niya rito. Drake pare, kabadong pakilala nga ng lalaki nang magkaharap nga silang tatlo. Calix, nakipagkamay nga siya dito. Si Maris naman ay malakas ang kaba dahil iniisip na baka galit nga ito. Salamat sa paghatid ah. Come in, we can have a cup of coffee kung gusto mo. Naku, salamat na lang pare pero kailangan ko na rin kansing umuwi eh. Ganun ba? Sige next time na lang. Pagkalis nga ni Drake, naglakad na nga si Calix papasok sa loob at sumunod naman si Maris. Hindi ka galit? Tanong nga ni Maris sa lalaking nakatalikod sa kanya at umiinom ng tubig. Magagalit? For what? Kasi hinatid niya ako. Lalaki yung naghatid. It doesn't matter kung babae o lalaki naghatid sa'yo. Ang importante, safe kang nakauwi. Hindi ka ba nagsaselos? Pumihit paharap si Calix sa kanya at ibinaba nga ang baso sa lababo bago siya hinawakan nga sa braso upang igaya palapit. He said earlier that you still love me. Sapat na rason na yun para pagkatiwalaan kita. Mahal mo naman talaga ako, di ba? Oo. Napaiwas nga si Maris ang tingin sa hiya. Ngunit agad din naman na iginiya ni Calix paharap. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Maris nang mga sandaling nakatitig nga siya sa mga mata ng binata. Hinaplas pa nga ni Calix ang mukha niya. Nakulang na nga lamang magpalaglag nga sa panty niya. I love you. But I'm tired of our situation. Anong ibig mong sabihin? Kunot noong tanong ni Maris na hindi maiwasang kabahan sa tinuran nga nito. Pagod na ako na binibisita lang kayo ng mga bata na naghihiraman lang tayo ng mga anak natin so they won't miss the experience of growing up with the love of both parents. I want something certain. Gusto ko na magkasama-sama na tayo bilang isang pamilya, Maris. Hinawakan nga nito ang magkabilang pisngi ni Maris. Marry me please? Tanong na nga ni Calix. Teka, proposal ba yan? Kung sa tingin mo, yes it is. Seryoso ka eh. Niwala ka namang sing-sing. Pinag-cross naman ni Maris ang kanyang braso. Tumingin nga si Calix sa gilid, kaya napatingin dun si Maris. Laking gulat nga niya na makita ang mga anak. Kanina pa pala sila pinapanood. Daddy! Hinagis nga ni Cassie sa amang maliit na kahon. Ang tagal kong hinintay to. 4 years. Lumuhod nga si Calix at binuksan ang kahon. Bumuwad nga kay Maris ang kumikinang na bato ng singsing. Will you spend an eternity with me, Miss Marisha Gamboa? Tanong na nga nito. Say yes na, Mommy! Kinausap ko na ang masinsinan ng mga bata kanina. Hiningi ko na rin ang kamay ko sa kanila. Sagot mo na lang ang hinihintay ko. Ano Maris? Pakakasalan mo ba ako? Tumulo nga ang luha ni Maris. Tugon nito, kahit hindi sabihin ng mga anak natin pakakasalan kita. Oo Calix, magpapakasal tayo. Nagkatinginan nga sina Calix at Maris habang naluluha. Isinuot na nga ni Calix ang singsing. Agad siya nitong siniil ng halik na nagpatili naman sa mga anak nila. Maya-maya pa ay lumapit na nga rin ng mga bata upang makisali. Pagod na nga silang mag-co-parenting lang sa mga bata. Ngayon alam na nga naman nilang mahal pa nga nila ang isa't isa. Why would they stay on that kind of situation? Bakit pa nila pahihirapan ng sarili? Kung pwede naman silang mas maging better as parents. Nang taon ding yun, nagpakasal nga silang dalawa.
Iniwan na nga nila ang kondo at ibinigay nga sa kaibigan ni Maris na si Trisha habang sila naman sumama kay Calix sa bahay nga nito. Sa bahay kung saan wala ng curfew, walang schedule at pwede na nga nilang makasama ang isa't isa 24/7 kahit anong araw pa yun. Isang bahay kung saan malaya na nga nilang mamahalin ang isa't isa. Saksi ang mga anak nila. Hindi man sinwerte sa pamilya si Maris, ngayon naman mabibigay na nga niya ang pinapangarap na pamilya para sa mga anak kasama si Calix. Ang lalaking nagmahal at tumanggap nga sa kanya sa kabila ng kanyang nakaraan. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Maris at Calix. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Gloria Donato, Flor Xiao of Cebu City, Mary Jewel of Oman, Violi Marceliano, Kidim Tez, Florence, John, Amaya Adrian de Jessica Rose, Teresa Bulie, Honey Villasenor, Shell Rodriguez, Teresita Dizon, Imelda Forteza, Rosalie Bergonia, Maria Lui, Irma Emma, Teresita Schmid, Maria Alma Parcon, Julieta Hermosura, Nesbeth Hanaban, Neva Fajardo, Marie Ferlin, Loida Salon, Nian Vlogs, Arlene Anita Hernando, Roslyn Yusay, Evangeline Jimenez, Joel Ponce, Anita, Edita, Merlin Bilbar, Sapphire, at shoutout na rin po sa